LeBron James nakafocus daw siya sa gold medal, hindi sa stats sa Olympics. Los Angeles Lakers may bago ng super team. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Marami nga ang nagtatanong kung bakit nga ba hindi tinatanggal ni Coach Steve Kerr si LeBron James sa starting lineup simula nang magumpisa ang Olympics. Well, ayun nga po sa naging pahayag nito, dahil nga sa sobrang galing, sobrang taas ng IQ ni LeBron, samahan mo pa ng laki at lakas ng katawan nito, kaya nga po niyang mag-adjust agad at mag-adapt sa lahat ng klaseng game plan na kanilang ginagawa. Sa madaling salita, applicable nga po ang playing style ni LeBron sa kahit anumang lineup o rotation na binubuo nila sa USA. Dahil nga sa kanyang all-around game, sa kakayahan niyang magtala ng puntos, gumawa ng play, dumepensa, hindi nga po nagagawa ng mga kanilang coaches na tanggalin ito sa starting lineup. Wala nga po ni isamang coach sa liga at maging sa buong mundo ang hindi gagamitin si LeBron bilang starter. Yes, mga tropa, sa kabila ng edad nito na papasok na sa 40 years old, kayang-kaya pa rin naman nga po niyang makipagsabayan sa ibang mga batang players. Isa pa, grabe rin naman nga po ang ipinapakitang leadership nito. Sa katunayan, kahit man hindi siya nagtatala ng puntos, napakalaki ng impact at naiaambag nito sa team ng USA. Ginawa rin naman nga po ng front office ng Utah Jazz ang lahat ng kanilang makakaya upang maitrade lamang si Lauri Markkanen ngayong off-season. Ay bigo pa rin naman nga po sila na maisakatuparan ito. May ilan na rin naman nga po kung saan ang mga teams ang sumubok sa pagkuha sa kanya sa isang trade, kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at San Antonio Spurs. Ngunit sa kasamaang palad, lahat nga po ng mga ito ay nag-back out dahil na rin sa napakalaking kapalit na hinihingi ng Jazz na hindi rin naman afford ng mga nabanggit kong kupunan. Kaya dahil nga po sa kalagay nito ngayon, ay mukhang malabo na nga po talaga siya na maitrade pa ngayong off-season, lalo pat hindi rin naman nga po sila nagmamadali na ipamigay ito sa ibang team. Mismong si Danny Ainge na rin naman nga po nagsabi na kung sakasakali man nga po na wala talaga silang magawang trade kay Lauri Markkanen, ay papapirmahin na lang nga po nila ito ng bagong kontrata. Para nga po sa mga hindi nakakaalam mga tropa, 1 taon na lamang nga po ang natitira nito sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa $18 million. At pwede na rin naman nga po nilang siyang bigyan at papirmahin ang extension sa darating na August 6 upang sa ganon ay magamit na lang ulit ito bilang trade asset. Sa susunod na off-season, ayon pa nga po sa lumabas na balita, kailangan rin naman nga po ng Utah Jazz na magdagdag ngayon ng $14 million sa kanilang salary upang ma-hit nila ang kanilang cap space na nare-require naman ng NBA. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang mayroon na nga daw pong bagong super team ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga tropa nag-back out last minute si Rob Pelinka sa kanilang negosasyon sa Portland Trail Blazers patungkol sa trade ni Jerami Grant, ay nakahold pa rin na nga po ang transaksyon na ito, gayong inaalam pa na nga po nila kung anong klaseng trade package ang kanilang mapagkakasunduan. Sa madaling salita, pwedeng-pwede pa rin naman nga po itong matuloy anumang oras sa mga susunod na araw ngayong off-season. At once nga po na official nang mag-agree si Rob Pelinka, ay sigurado nga po na magkakaroon sila ng bagong super team na posibleng bubuuhin ni Antonio Davis, LeBron James, Jerami Grant at si Austin Reeves.